Good morning, Lifers! Wini-welcome ko po kayo sa ating online worship celebration. So, matagal na din simula po nung kita-kita tayo, nakapag-worship po tayo ng sama-sama. Pero sabi nga po na lahat po ng bagay is nasa plano po ng Diyos. So, manatili lamang po tayong manalig at magtiwala po sa kanyang mga pangako. So, ngayon po, samahan niyo po ako sa isa pong panalangin para po sa pag-uumpisa po ng ating gawain. Sige po. Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, sa patuloy, Lord God, na paggabay niyo po sa amin, Lord God, na patuloy pong pag-iingat, Lord God, na hanggang ngayon, Lord God, nandito pa rin po kami, Lord, nagpapatuloy po sa inyo, Lord. Maraming man, Lord God, mga unos, Lord God, mga disaster, Lord God, na naranasan, Lord, and still, nandito pa rin po kami, Lord God, nandiyan ka pa rin po para sa amin, Lord. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na aming gawain ngayong araw to, Lord God, ikaw po ang siyang mahuna, Lord, sa amin, Lord, and gumabay po, Lord God. I pray, Lord God, to all the people, Lord, behind of this video, Lord God, continue to bless them, Lord God, our pastor, Lord God, na magdi-deliver, Lord, ng word, Lord, continue to give him wisdom, Lord God, and bless bless his family, Lord God, and also, Lord, the multimedia, Lord God, ko po, Lord God, ang siyang magpagpuno, Lord God, ng skills, Lord God, ng mga kakulangan, Lord God. But we thank you, Lord God, we offer you this day, we lift up to you everything in Jesus' name we pray, amen. Good day, Lifers! Welcome to our online Sunday celebration here in Lighthouse International Fellowship. So I hope everyone is doing well despite of what's happening around us recently with the typhoon and especially with COVID-19 is still in the loose. So I hope everyone is safe and healthy. So today, join us in our celebration as together we will celebrate and glorify our Almighty God and His greatness in our lives today. So I encourage everyone to stand up and join us in our praise and worship. Hallelujah! I'm reaching for the prize, I'm giving everything, I give my life for this, it's what I live for, nothing will keep me from all that you have for me, you hold my head up high, I live for you, greater is He, is living in me, than He is in the world, faith, I can move the mountains, I can do things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do things through Christ who strengthens me. He said, I'm reaching for the prize, I'm giving everything, I'll give my life for this, it's what I live for, nothing will keep me from all that you have for me, you hold my head up high, I'll live for you. Greater is He that's living in me than He is in the world. Faith, I can move mountains, I can do things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do things through Christ who strengthens me. Faith, I can move mountains, I can do things through Christ. I know faith,
deserve the highest praise. We surrender in your grace. We worship you, Lord. Victory upon victory, you deserve all the glory. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. But my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. For I am Yun, isa po mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Minsan po ako po si Pastor Mark at wini-welcome ko po kayo sa ating gawain through online. And I hope excited po tayo sa mga oras na ito. At sana po okay rin po kayo sa mga oras na ito, sa mga nagdaang araw. Dahil yun nga po, medyo excited din po ako sa ating i-share sa mga oras na ito. Dahil nga po sa, alam naman po natin yung nangyari lately lang. Yung nagdaang bagyo, bagyong Ulysses. So, nakita po natin yung mga pinagdaanan ng ating mga kapatid na nasa Cagayan at Isabela. So, alam po natin yung pinagdaanan nila na halos lumubog, halos mawala ang mga ari-arian nila. So, ang dami pong mensahe na ibinigay sa akin ng Panginoon. At ang daming question din na binigay sa akin ng Panginoon. Habang sa kasagsagan na to, nagrema yung word na yun sa akin ng Lord na
ano nga ba yung dapat nating maramdaman, 'di ba? Ano ba yung dapat ano ba yung dapat nating maging response kapag dumarating itong bagyo sa buhay natin. So, dito po sa bagyo, wala pong exempted eh. Kristyano ka man o hindi, talagang dadaan at dadaan ka dito sa kalamidad na ito ng buhay natin. So, talagang alam mo, ini-imagine ko yun, yung ano kayang nararamdaman, ano kaya yung feeling na ikaw yung nandoon, yung parang ini-imagine ko yung sarili ko na ilagay sa posisyon ng mga taong sobrang apektado doon. Biruin mo yung hindi pa tayo tapos sa pandemic, tapos ito na naman, 'di ba? COVID plus Ulysses na bagyo. So, grabe yung kanilang nararanasan. But naniniwala po ako sa tulong ng ating Panginoon, tayo po ay bibigyan niya ng encouragement, kalakasan sa kanyang mga salita. Diba? Dahil yun nga po lagi ko sinasabi na iba pa rin yung nako-comfort ka, iba pa rin yung may pinanggagalingan ka, iba pa rin yung may encouragement na namanggagaling sa salita ng Panginoon. Dahil ito po yung magdadirect sa atin mula sa hindi tamang paligid, hindi tamang kasama natin, hindi tamang surroundings, na kung saan ito'y makaka-apekto rin sa hindi tamang pag-iisip, 'di ba? Kasi kung ano yung nasa surroundings mo, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nararamdaman mo, malaki yung epekto nito sa iyo, na halos siguro masisiraan ka ng bait. But naniniwala ko yung the Word of God, ito po yung magbibigay ng kaayusan sa ating isip, sa ating puso, 'di ba? Na hindi tayo aabot doon sa pagkakataon na tayo ay talagang magwawala na, dahil na-imagine ko na kung ano yung nararamdaman ng tao na halos siguro parang hindi na nila maintindihan yung sitwasyon, 'di ba? So, abang nangyayari yun, ito yung nabigay sa akin ng Lord na word, yung isang senaryo na sila ay nasa bangka habang si Jesus ay natutulog kasama yung kanyang mga disciples. So, kung may Bible po kayo, pwede nyo po ko samahan sa Matthew chapter 8 verse 23 hanggang 27, ERV version po. Isahin po natin. Sabi po dito, Jesus got into boat and his followers went with him. Verse 24, after the boat left the shore and very bad storm began on the lake. The waves covered the boat, but Jesus was sleeping. The followers went to him and woke him. They said, Lord, save us. We will drown. 26, Jesus answered, why are you afraid? You don't have enough faith? Then he stood up and gave a command to the wind and the water. The wind stopped and the lake became very calm. And 27, last verse. The men were amazed. They said, what kind of man is this? Even the wind and water obey him. So ating po ipanalangin na salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mga salita mong ito, Panginoon, na aming kapupulutan ng aral, Panginoon. At tunay nga po na napakahalaga ng pananampalataya, higit sa pagkatakot, Panginoon. Lord, hindi po kaibahan ang naranasan ng iyong mga disipulo sa nararanasan mga tao ngayon, Panginoon, sa aming bansa, lalo na sa Cagayan, sa mga taong apektado, Panginoon, ng kalamidad na ito. Lord, we pray, Panginoon, na sa sitwasyong ito, na hindi lang dinulot nito ay sakit, kapigatian, kabiguan, Panginoon. Bagkus, ito po ay nagbigay sa amin ng katuturan ng aral, Panginoon, na ito'y aming
masishare, Panginoon, na alam namin na may pagkilos, Panginoon, na gagawin ka, Panginoon, sa mga apektadong ito, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa mga oras na ito, yung mga salita mong ito, Panginoon, kung saan magbibigay ng pag-asa, ng confident, Panginoon, sa amin, na kapag nandiyan ka, Panginoon, wala mang anong bagyo, Panginoon, ang mararanasan ang magbibigay sa amin ng pagkatakot. At ito yung mananaig, Panginoon, sa amin. Dinadalangin ko, Panginoon, ang mga salita mo ito ay maging matibay na pundasyon ng aming pananampalataya. At dinihiling po namin sa tulong ng inyong banal na Espiritu na kami ay punan sa aming puso at isipan, Panginoon. Maraming po salamat. Ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ayun. So, ang title po natin sa umagang ito ay Faith Over Fear. Ayan, Faith Over Fear. So, ayun po. Ito po'y pananampalatayang higit pa sa pagkatakot. So, kasi nakita po natin ano nga ba yung nangingibabaw sa atin. Yan yung unang tanong, di ba? Ano nga ba yung unang nangingibabaw sa atin kapag nakakaranas tayo ng ganitong mga kalamidad? Or sino dito sa inyo nakaranas na ng matinding takot or worry regarding sa calamity? Yung nabaha ka, binagyo ang bahay mo, 'di ba? So, 'di ba? Ano kayo yung mga naramdaman mo? So, naalala ko lang nung nakatira pa kami sa Quezon City sa Project 8 sa may Paradise. So, kasi ito yung lugar na kung saan kahit wala pong bagyo, basta malakas po yung ulan, talagang expected na po yung pagbaha doon sa aming lugar kasi mababa po talaga. At katabi nun tulay po. So, pag yun, medyo napupuno ang aabutin po talaga yung aming tinitira. So, nakikita ko po yung reaction nung mama ko. Ako, wala pang kamuwang-muwang nun. Na talagang natataranta siya, di niya alam kung ano yung bubuhatin. Inuna niya pang binuhat yung wall clock na kung saan nasa mataas na lugar eh. So, ayun po, nakakataranta, di ba, yung may bagyo na kalamidad na naranasan po namin. So, sometimes po, nakakaranas po talaga tayo ng pagkatakot, lalo na sa bagyo or sa kalamidad, 'di ba? 'Di ba yung sometimes when fear comes, hindi tayo makapag-isip ng maayos. Minsan, yun nga, natataranta tayo, lalo na kapag may bagyo na, no? Kasi hindi natin nami-measure kung ano ba yung gagawin neto sa atin. Ano ba yung maari netong idulot sa atin, 'di ba? Or baka hindi ka man nakaranas ng bagyo literally right now. Baka meron kang bagyo emotionally, 'di ba? Yung nagkakaroon ka ng tawag nito identity crisis, or yung kinakategorize mo yung sarili mo na ganto ka lang, hanggang diyan ka lang, no? Wala ka ng future, baka yung mga ganong kaisipan, 'di ba? At tanusan po ng gagaling niya, 'di ba? Ito po, another question po. My question, paano ba natin ino-operate yung faith? Kasi ito po, yun nga, sa nabasa po natin, 'di ba, sa verse 26 po. Balikan ko lang. Sabi, Jesus answered, "Why are you afraid? You don't have enough faith." Ayan. Kasi pag ito po, yung magka-contradict po itong faith and fear. Diba? Ano nga ba yung naghahari sa atin kapag nakakaranas tayo ng bagyo sa buhay natin? Matinding pananampalataya ba ang pinapairal natin? Or ito ba yung inoperate natin? Or matinding pagkatakot ang nananaig sa atin? So, yun po yung mga question. And ayun, paano ba natin ino-operate yung faith natin? At ano nga ba yung assurance natin dito? Or ano nga ba yung
mabe-benefit natin dito sa pananampalataya? Ano nga ba yung nakukontribute nitong faith sa atin? So, kasi napakahalaga yan kay Jesus. Hinahanap niya yan nung time na kasama niya yung kanyang mga disciples. Biruin mo kung isipin mo, no? Jesus na yung kasama mo, natakot ka pa. Parang wala kang confident, di ba? So, I'm not saying na ang tapang mo naman, pastor. So, wala pong exempted na tao na hindi po natatakot. So, lahat po tayo ay dumarating sa pagkakataon na natatakot tayo. Ang hindi lang maganda po, ang hindi lang siguro normal yung namuhay na lang tayo at inalipin na lang po tayo ng ating mga pagkatakot mula sa bagyo ng buhay natin, 'di ba? Mga literal man ito or emotional or intellectual man. So, ano nga ba yung kahalagahan ng pananampalataya lalo na pagdating sa ganitong mga kalamidad na nararanasan natin? So, meron po akong i-share po sa inyo 3 bagay na pag may pananampalataya, kailangan ganito, i-build mo yung sarili mo na ganito ka. Baga, wag mong tingnan yung sarili mo na yung emosyon mo ang nangingibabaw. Because yung pananampalataya na alam mo sa sarili mo na lagi may gagawin ang Diyos. So, sana excited po kayo. So, yun po i-share ko sa inyo. 3 bagay po. Yung tanong, ano nga ba yung nako-contribute itong faith sa atin? Yan. Number 1, having faith is being fearless. Having faith is being fearless. Basahin po natin sa 26. Jesus answered, "Why are you afraid?" Ayan. Ito po yung tanong sa atin. Pwede mo tanongin yung sarili mo ngayon. Kung meron kang kinatatakutan, ano nga ba yung mga kinatatakutan mo? Pwede mong i-evaluate Why are you afraid? You don't have enough faith. Diba? May mga kinakatakutan tayo kasi at ito yung parang yung anxiety rin. Para sa anxiety rin, di ba? Meron tayong pinipicture or tawag na ito. Meron tayong kinukonclude na isang bagay na negative na ito na yung mangyayari sa atin in future. Di ba? Kaya tayo natatakot sa present, di ba? So, nakita naman natin dito yung reaction nung yung disciples na kasama ni Jesus na nakita nila yung yung storm dun sa lake. Talagang ito ay nung nakita nila din naramdaman nila yung effect nito. Yung halos yung palubugin na yung bangka nila. Then, bakit tinanong ni Jesus, bakit kayo natatakot? Diba? Ikaw, tanong mo sarili mo, bakit ka natatakot? You don't have enough faith. Wala ka bang pananampalataya? So, having faith is being fearless. So, I'm not saying na hindi ka na natatakot. Ang ibig ko po sabihin is tayo po dapat ay hindi na namumukay sa pagkatakot. Hindi po tayo inaalipin ng pagkatakot na ito. Dahil nakita natin dito, interesado si Jesus sa pananampalataya na meron ka. Madali pong manampalataya sa Panginoon kapag okay po ang lahat. Walang bagyo, puro pagpapala. Diba? Masarap yan sumampalataya. Masarap sumamba, masarap magpagamit sa Panginoon. Paano pag ganitong sitwasyon? Kasi, yun nga, kagaya ng sinasabi ni Peter sa kanyang aklat na yung pananampalataya, ito ay idinadarang sa apoy para malaman kung ito ay dalisay. So,
madali pong mag-pretend ng ano pero doon talaga sa sitwasyon, merong pong test na nangyayari. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, kapag wala kasi pong test tayong naranasan, paano tayo magte-testimony? Paano tayo magte-testify sa ginagawa ng Panginoon natin? So, hindi ko po kinukonclude na kaya to inalaw ng Panginoon para dahil nagtuturo siya, 'di ba? So, hindi ko po alam ang utak ng Panginoon dahil siya lamang po ang nakakaalam ng lahat. Pero isa lang po ang sigurado ako na may gusto lang ng Lord sa nararanasan natin, may i-testify tayo na maganda, na kapupulutan ng inspirasyon, ng encouragement sa mga taong makakaranas ng matindi pang kalamidad sa future. Then, ito po, having faith is being fearless. So, wag po tayong matatakot. Lalo na kung kasama natin ang Panginoong Jesus. Kasi alam natin, merong gagawin si Jesus eh. Nga, balikan natin, verse 26, sabi niya, Jesus answered, "Why are you afraid?" Tinatanong tayo ni Jesus. Tinatanong ni Jesus yung kanyang mga disciples, "You don't have enough faith. Wala ka bang pananampalataya?" Then he stood up and gave a command to the wind and the water. The wind stopped, and the lake became very calm. So, kasi alam mo yung takot natin, titignan lang natin yung sitwasyon natin at ito lang yung magiging epekto sa atin eh. Pero kung yung paningin natin, itutuon natin sa Panginoon, alam natin na siya meron palang gagawin. Kaya niyang pahintuin yung mga kalamidad sa buhay mo. Kaya niyang pahintuin yung mga sa tingin mo hindi mo kayang gawin, 'di ba? Alam mo yung kagaya ng kunyari bisyo. Yun yung mga bagay na hindi natin kayang itigil, 'di ba? Kagaya nga po ng mga bisyo, 'di ba? Wala po tayong kakayanan, 'di ba? Ako dati nung yun nga yung medyo pa ako sa bisyo. Lagi ko sinasabi, ayoko nang gawin to, ayoko nang magsugal, ayoko nang uminom ng alak. Pero wala po akong kakayanan na patigilin. So, ang nagdala po sa akin para matigil ito yung aking pananampalataya dahil nagtitiwala ako na may mga bagay na kayang ayusin ng Panginoon. Yung pagtitiwala na yun, meron din yung bunga. Ibig sabihin, dahil naniniwala ka sa Panginoon na may gagawin siya, in effect sa'yo, meron kang gagawin din naman bilang fruit ng iyong pananampalataya na iiwasan mo na to. Bakit? 'Di ba? Dahil sinasabi nga doon sa aklat ng mga ngaral, 'di ba? Na sinasabi doon yung ang pagkakaroon natin ng pagkatakot sa Diyos ay ang umpisa ng karunungan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, napakahalaga po na tayo ay meron pong banal na takot sa Panginoon. Kung saan ito po yung magdadala sa atin at mag-iiwas po sa atin sa mga bagay na hindi na po natin dapat ginagawa at ayaw na po natin kung tutuusin. Pero, yun nga, dahil alam naman po natin sa sarili natin na hindi po natin magagawa yung mga bagay na hanggang salita lamang. Pero, ito, dahil sa ating pananampalataya, napapagtagumpayan po natin ito sa tulong po ng ating Panginoong Hesukristo. Having faith is being fearless. Ibig sabihin po, bakit ka fearless? Kasi alam mo na, and may confident ka na alam mo may gagawin ang Panginoon sa sitwasyon mo. So ito hindi kasi nakipipicture to ng mga disciples ni Jesus, kaya yun pinangibabawan sila ng kanilang pagkatakot doon sa kalamidad na nararanasan nila. Maaari silang malunod, malubog, 'di ba? So ikaw, wag kang magpapalamo sa pagkatakot na meron ka. Sinasabi sa Bible, 365 times sinabi sa Bible na wag kang matatakot. Wag kang matakot.
Ang Panginoon po ang nagsabi niyan. 365 times. Ilan bang meron tayong araw sa isang taon? 365. So, hindi naman siguro nagkataon lang na araw-araw sinasabi sa iyo ng Lord na huwag kang matakot. I am with you. Fear not. Diba? Huwag kang matatakot. Having faith is being fearless. So, ito kailangan din yung namumunga. Ito yung nakikita sa atin. Mas pinangingibabawan tayo ng courage. Diba? Lagi sinasabi ito or ilang beses to inulit ng Lord ni Yahweh kay Joshua. Kung mababasa natin yung Joshua chapter 1, na lagi sinasabi diyan na huwag kang matakot. Diba? Diba? Huwag kang ma-discourage. Diba? Yun lagi sinasabi ng Then, ang paalala ng Panginoon sa kanya, doon kay Joshua na huwag kang matatakot. Basahin mo at pagdilidilihan mo ang salita ng Diyos araw at gabi, 'di ba? Upang hindi ka magkulang, 'di ba? Upang matupad mo kung ano man yung nakasaad diyan. 'Di ba? 'Yun po yung paalala sa atin ng Panginoon. Isa po sa talaga nagpapatibay ng pananampalataya natin ay yung nagkakaroon po tayo ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi kapag may binabasa ka, meron kang assurance eh. Lord, sinabi mo to eh. Hindi ako matatakot, Lord. Sinabi mo to. So, magiging fearless ka nga talaga. Yung mga taong takot na takot, may alam din niya sa salita ng Diyos. Yun nga lang, pag subukan na, pag test na. Diba? Pagdating kasi sa buhay Kristiyano, sa pananampalataya, hindi ito paramihan ng alam. Marami po akong nakilala na mga dati kong kasamang mananampalataya na ang dami na itong alam Ang galing na ito mag-share Parang hindi ko naman sila kinikriticize. But nalulungkot ako sa kabilang dako na anong nangyari sa kanila? Bakit ganito na sila, 'di ba? Then yung iba na halos nawala na talaga. Nawala na sa pananampalataya. 'Di ba? So, napakalaga po kasi pag yung may salita ka ng Panginoon at ito yung nagiging direction ng buhay mo. Aayos yung buhay mo. Ma-honor mo si Lord sa anumang aspect So, ito po. Kapag dumating po sa atin ang kalamidad, 'di ba? Hindi yung mga pinagkakaabalahan mo. Yung pinagkakabisihan mo ngayon na makakatulong sa'yo, kundi yung pananampalataya na meron ka sa Diyos. Kaya yan dapat yung pinahalaga natin sa buhay natin, na hindi natin ito siniset aside na, Lord, yan ka muna, saka ka na muna. Diba? So, having faith is being fearless. So, kaya, hindi ka matatakot kapag meron ka pananampalataya. At yung pananampalataya na yan mas lalong tumitibay kapag meron kang salita ng Diyos. Nagkakaroon ka kasi ng confidence para paglabanan niya. Having faith is being fearless. Yun po yung point number 1. And point number 2, having faith makes you calm. Ayan. Having faith makes you calm. Ayan. Basahin po natin uli yung ating text sa verse 25. Sabi dito, the followers went to him and woke him. They said, Lord, save us. We will drown. Ayan. Maraming ngayon, Kristiyano na hindi lang hindi na intense kundi tense na. 'Di ba? Masyadong tensyonado na sa kanilang buhay, sa kanilang sitwasyon. 'Di ba? Kagaya nito, dahil ito nakakaranas na sila ng pagkatakot na talagang halos ang kagandahan nga lang, lumapit pa rin sila sa Panginoon. Kung ikaw natitense ngayon or masyado kang tensyonado sa buhay mo, masyado kang nilalamon ng mga
problema, ng pagsubok, pwede ka lumapit sa Panginoon. So, ini-encourage ko po kita na kailangang maging intense ka sa Panginoon. Yung faith mo intense dapat parang ito ay yung faith natin yung vigorous kung tawagin. Ito yung kind na ng faith na kung saan yung alam mo yun yung vigorous yung kapag yung cheetah, di ba? Ito po yung example nun yung kapag yung cheetah is nakakakita siya ng isang usa na talagang gusto niyang lapain. Ganun siya ka-intense. So kung ikaw meron kang pinagdadaanan, dapat ganun din ka-intense ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya ka-tense na tense, hindi ka kalmado, hindi ka masyado kang aligaga, di ba? So I hope na hindi tayo masyadong naging aligaga, natataranta. So alam ko po, hindi po madali yung mga pinagdadaanan natin, yung mga bagyo, yung mga kalamidad sa atin, yung pandemic na ito, hindi po madali sa atin ito. But labanan po natin, mas malaki po ang magagawa ng pananampalataya kaysa magagawa ng pagkatakot. Ang pagkatakot ay ipapahama ka niyan. Ang pagkatakot, wawasakin ka niyan. Ang pagkatakot, ilalayo ka niyan sa presensya ng Panginoon. So, hindi ka dinisenyo ng Lord para maging duwag. Dahil umpisa pa lang nilikha tayo ng Diyos na mananagumpay na. Bakit ka nag-i-exist ngayon? Kasi noon pa lang, nasa sinapupunan ka pa lang. Pero marami ka ng laban na napagtagumpayan, lalo na nung inuluwal ka sa mundong ito. So, having faith makes you calm. So, maging kalmado ka lang. Huwag ka masyadong tense, kagaya ng lalo na kung kasama, alam mo sa sarili mo, kasama ko si Jesus. Kasama ko ang Panginoon. Hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan. Yun yung confident. Dahil alam mo laging may gagawin ang Lord sa buhay mo. And lastly po, having faith gives you confidence. Having faith gives you confidence. Balikan po natin yung verse 26 po. Jesus answered, "Why are you so afraid? You don't have enough faith?" Diba? Parang balikan po natin yung tanong na ito. Kasi alam mo yun, yung kailangan po sa pananampalataya, kaya natin itong pairalin, kaya natin pangibabawin to sa buhay natin. Kapag kilala mo si Jesus sa buhay mo. Paano nga ba natin makikilala ang Panginoon? Kaya minsan nawawalan tayo ng confident sa buhay Kristiyano natin, sa pananampalataya natin. Bakit? Baka nagkukulang tayo sa salita ng Panginoon. Nakakaparinig man, pero parang hindi na natin to, wala na siyang tamis sa atin. Wala na siyang, hindi na siya excited, hindi na siya ka-excite. So alam mo yun, kapag ikaw, sa tingin mo na alam mo si Jesus, may gagawin sa'yo. Pag alam mo si Jesus at pag kilala mo si Jesus, kapag may confident ka, alam mo yun, dyan mo makikita, dyan makikilala ang tao na ito ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, tulungan po natin na ang ating sarili, tulungan po natin na tayo po ay lumago sa pananampalataya. Kagaya po ng ginagawa nyo ngayon kung napapanood nyo ito. Itong video preaching na ito. Kung saan ninanais ng Panginoon na magkaroon ka ng confident sa Kanya. Ano man yung bigat na nararanasan mo.
Si Lord naman hindi ka biniblame na matagal kang nabuhay sa pagkatakot, sa pagkaalipin sa pagkatakot. Matagal kang namuhay sa kabalisaan. Nawa yung pananampalataya mo ang magbibigay sa iyo ng confident. Si Lord, hindi ako pababayaan. Si Lord, lagi akong poproteksyonan. Si Lord, iingatan niya pamilya ko. Si Lord, magpo-provide ng ganito sa buhay ko. Kasi pag kilala mo yung Diyos mo, may gagawin talaga siya sa buhay mo eh. Lalo na sa time na hindi mo na rin, kung nasa panahon ka man ngayon na hindi mo na maintindihan ang lahat. Laging may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Lagi kong sinasabi na hindi pinaplano ng Diyos na tayo ay mapahamak. Itong pandemic na to, itong bagyo na to, hindi niya inalaw to para torturein tayo. Bagkus dito makikita kung gaano tayo kataas yung confident natin sa Panginoon. Gaano kataas yung ating pananampalataya. Diba? Not to impress others. Ganito ako. Ay, ito okay lang naman to eh. Okay lang to dahil nandiyan naman si Jesus eh. Diba? Hindi ganun. Ibig sabihin, si Lord, between you and si Lord, malalaman niya kung gaano ka-impress yung pananampalataya mo. Diba? So, napakahalaga po yung pananampalataya na magbibigay po sa atin ng confident. Diba? Oo, nandiyan yung bagyo. Oo, nandiyan yung baha. Oo, nandiyan yung COVID. Pero alam ko may gagawin yung Panginoon ko. Yun lagi mong ilagay sa isip mo, ilagay sa puso mo. Lagi may gagawin ang Lord. Hindi ako pababayaan. Kagaya ng sinabi dito sa verse 26. After magtanong ni Jesus, bakit ka natatakot? You don't have enough faith. Then he stood up and gave a command to the wind and the water. The wind stopped and the lake became very calm. Minsan, tayo lang yung hindi kalmado. Minsan, gusto ni Lord, mas una kang kumalma bago sa sitwasyon mo. Dahil ito, may ginawa ang Panginoon. Pinahinto niya yung kinatatakutan mo. Pinahinto ng Panginoon yung kinababalisaan mo. Kayang pahintuin ng Lord kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Kung ano man yung mga bagay na maalipin sa'yo. Kung ano man bagay na makapaglalayo sa'yo sa presensya niya. So, bilang anak ng Diyos, diba? Dapat meron kang confident. Dahil ito'y sinabi niya sa John, sinabi doon sa John 1:12, diba? Kung sino man yung tumanggap sa anak, sa Panginoong Hesus natin, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, magkaroon ka ng confident. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo na kaya, kayang-kaya ni Jesus. So sana po, tandaan po natin at lagi po nating isipin yung pananampalataya na meron po tayo. Having faith is being fearless. Dapat hindi ka na matatakutin. Pagkakaroon ng pananampalataya ay dapat kalmado ka. Hindi ka tensyonado. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ang magbibigay sa'yo ng confident mo sa harapan ng Panginoon. So, dapat ganyan mo i-picture sarili mo. Anak ako ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko man maintindihan ngayon itong sitwasyon to. Sa dulo nito, alam ko, tatapusin to ng Panginoon. Pag
paghariin mo ang pananampalataya kaysa sa pagkatakot. Dahil alam naman na si Lord, He is always present to help you kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. And lastly, dito na po ako magtatapos. Basahin po natin sa Psalms 118, verse 6. The Lord is with me, so I will not be afraid. No one on earth can do anything to harm me. The Lord is with me. Lagay mo to sa isip mo. Lagay mo sa puso mo. The Lord is with me, so I will not be afraid. No one on earth can do anything to harm me. Itong verse na to panghawakan mo. Ano man yung sitwasyon na meron ka, lalo na kung ikaw ay natatakot, ay kasama mo ang Panginoon. At itong verse na ito, pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, kasama kita. Walang gagawin sa akin. Itong mundo na to, walang magagawa sa akin ng tao. O sino man yun na kinakatakutan mo. Our God is sovereign God. He is in control. Kontrolado ng Panginoon ang lahat. Kahit yung bagyo, kaya siyang i-obey. Kahit yung baha, kaya siyang i-obey. Mas makapangyarihan ang may authority. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, faith po. Yun po yung pairalin natin. Pananampalatayang higit sa pagkatakot. Yun lamang po sa umagang ito. At nawa, tayo po'y pagpalain sa pamumuhay natin base sa salita ng Panginoon. Yung pananampalataya na magdadala sa atin sa katagumpayan, hindi sa kabiguan. Maraming benepisyo itong pananampalataya. Kaya, wag natin sayangin, wag tayo magpatalo sa takot na meron tayo. So, yun po sa umagang ito. And kung bago ka lang din, inaanyayahan kita sa panalangin, pagtanggap, para ikaw ay magkaroon ng confident sa ginagawa namin sa harapan ng Panginoon na ikaw ay lehitimong anak ng Diyos. So, banggitin mo lang pagkatapos ko, sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap po kita sa aking buhay. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito. Alam ko po na hindi aksidente na ako ay makapakinig ng iyong salita. Pakalinisin niyo po ako mula sa karumihan. Gawin niyo po ako inyong anak na niligtas. At isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po yung aking dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You give
Change me, Lord, and mold me. Lead me to your heart. I come to you with everything that I am, with only my empty hands, lifted high in surrender. I lay down my life in your hands. Take over my heart, take over my soul. You're making me new, you're making me whole. I know that you're near, God, you are here. Let my faith be above every Take over my heart, take over my soul. You make me new, you make me whole. I know that you're near, God, you are here.